Katambayan, andito na naman po tayo sa ating isang kaibigan. Since kulang po tayo na paitlogan, dito tayo bibili. So yung presyo nito nasa 100 per paitlogan. Kung napakaganda, pwede rin naman po magpagawa ng iba, yung mura-mura. So maganda rin po. Rito napakaganda. Ayan, meron din. May kulungan din dito binibenta. Kung nakaraan, palagi sila sold out. Ngayon din po, sold out pa rin po. Yung kanilang mga kulungan, pwede kayo magpagawa. Ito yung paggawaan ng kulungan. Naglipat na kasi sila. Tingnan nyo naman po, palaging sold out dito. Yan. Oh, may kulungan nga ginagawa si Kuya Dudong. Palaging dito, palaging may customer. Yan si Kuya Dudong yung tagagawa. Pwede na mag-request. Pwede mag-request. Yan. Yan, katambayan Bibili tayo dito. Napakaganda ng display dito mga katambayan. Yan si Kuya. May dito. Paano ganito, sir? Pang saan siya? Sa tawag Dudong. Pang batugan? Hapunan. Hapunan ng manok katambayan, pwede dyan ilagay. Tapakan. Tapakan ng manok. Ayan. Tapakan. Kulungan Dami dito last time pagdaan natin, pero ngayon isa lang naiwan. Pila niya? Ay, wala na, gamit mo. Gamit lang yan katambayan. Pero yung mga display dito wala na, naubos na, kaya gumawa naman si Kuya Dudong. Yan. Barangay Buayan. Yan Barangay Buayan. Nandiyan lang yung dyan unahan na po ng Petron gas station. So andito yan. Ayan customer, bumili na agad ng Kuha na tayo ng marami dito. Kaya marami dito sa kanila. Ayan. May pagkain din page dito gusto nyo bumili. Meron din. Harapan na po ng malaking bayan. Tsaka dyan yung Petron station. Dyan sa unahan. Kuya Dudong yung pambato natin na multicap. Yan Ayan naman. Pangmalakasan Kuya Dudong. Dalawa. Yan. 5 lang kinuha natin katambayan kasi sa ngayon yung pera natin hindi sapat at magdadagdagan tayo ngayong linggo. Kung makadaan tayo, makabalik tayo yung Jensen. Matagal-tagal din po tayo hindi nakapagawa ng video katambayan about manok kasi nga nagbakasyon po tayo sa Hong Kong po at inabot din po tayo ng Macau. So at least kahit papano pasyal tayo ng ibang bansa at talagang masasabi po natin na napakaganda ng kanilang lugar, napakalinis, halos lahat wala kang makikita ang langaw sa mga nagbibenta po ng mga tuyo ng mga isda. Grabe, napakaganda, kasama yung ating pamilya, mga pinsan, tita at tito po natin. So, halos sobra isang linggo yung ating bakasyon po doon. So, nag-enjoy po tayo, nakapunta din po tayo ng Disneyland, Macau. Halos lahat po ng mga attraction po sa Hong Kong ay napuntahan din po natin. At sa Macau din po, talaga nasabi po natin na napakaganda. At kung nagpaplano po kayong magbakasyon, mamasyal kasama yung pamilya, napakaganda po ng Hong Kong at saka Macau. Malapit lang po yung Hong Kong at saka Macau. Mga 1 oras lang po siguro, 2, mga ganyan. Wala pong traffic, napakaganda po ng daan at talagang masasabi po natin napakaganda po ng mga building. Napakalinis po ng lugar. Napakagandang experience po talaga ang pagbakasyon po o yung pagbisita po natin sa Hong Kong at saka Macau. Talagang hindi po malilimutan. At yan, kahit papano yung ating pinaghirapan po na pera, mga benta natin sa manok, nakapag-ipon po tayo. Yun yung ginamit po natin pang bakasyon po. At ito na nga yung ating nadapnan po sa ating manukan. May na tayong inutusan dito na magpakain, magbigay po ng tubig, yung ating mga sisiyo, yung iba nakalabas, at yung kasama niya dito malaki na po talaga, pwede nang i-release, magta-3 buwan. At ito na yung ating mga alaga. Baka sa susunod na video linisan po natin, pagandahin po natin. At yung nabili po natin na tawag nito pang dagdag sa paitlugan, nandito. Kakabit po natin dyan. Kahit sintro po sa araw, lalagyan po natin yan ng trapal siguro dyan para hindi po mainitan, o bubong para madiskartihan po natin, malagay natin yung ating paitlugan dito.
focus po kasi natin ngayong taon, karne. Yung pinakamagandang gawin po sa pag-alaga ng manok. Mga upgraded native chicken po natin. Ayan yung number 1 na target po natin na negosyo, pagpupudyos ng karne ng manok. Sisiguruhin po natin na ngayong taon volume yung ating pupudyos. Kahit 100 a month yung ating produce na karning native, kayang-kaya po. Simula ngayong taon, January hanggang February, March, yan. Pagtungtong ng April, meron na po tayong tagi-1 kilo po niyan na mga tawag nito, mga pangkarne. Sunod-sunod na po yan kasi ngayon, it takes 3 months kasi yung pinakamatagal bago magpag-produce ng pangkarne o 1 kilo na manok na upgraded native chicken. Ayan, sunod-sunod po yan. Sa 1 buwan, 100 yung ating po-produce. Sa susunod na buwan, ganun din po, 100. At sa susunod na naman buwan, pangatlong buwan, 100 na naman po. At dyan na po, sunod-sunod na po yung ating pagpuproduce. Pwede tayo magbenta sa city. Pumunta po ng mga pwede nating pagdisposan. Madami pong kukuha po niyan. Kahit yan sa mga nagbibenta ng manok sa tabing daan. Porsigido po sila kukuha po talaga. Nasa 200 per kilo yung ano ngayon, kuha nila kumparada. Hindi ka na po lugi. Kahit sabihin po natin na makapag-produce ka po ng 100 manok minimum sa 1 buwan, at naibenta mo po yan ng 20,000, ang gagastusin mo lang po dyan ay nasa 10,000 kada buwan. So kahit paano kita ka po na 10,000. Depende pa po yan sa pag-alaga, lalo na upgrade yung ating mga alaga. Talagang malalaki yung mapuproduce natin. At the same time po, sa dami ng ating mga inahin, kayang-kaya po natin mag-produce po ng 100. Yung native po, kaya pong mangitlog po niya ng 10 to 14 eggs. At since may incubator po tayo, iloload lang po natin. Kaya po nito, ang lalaki nila. Kung kitang-kita nyo po yan, yung timbang yan, umabot po ng 3 kilos. 2 kilos yung pinaka minimum. Ganon yung ating dapat gawin sa mga inahin na ipoproduce. Malalaki talaga. Yung ating rooster ay black Australorp, at yung pinakamalaki natin yung ating Hubbard. Yan yung ating pagtutunan ng pansin ngayon. Target po natin ang upgraded native chicken. At the same time, yung mga pang materialis po natin na mga heritage chickens, target din po natin. Second option po natin yan. Kumbaga sabihin na lang po natin na hindi din mawawala po yan. Sisiguruhin po natin na may may heritage chicken kasi malaki yung kitaan. At sisiguruhin po natin na maganda yung ating mapuproduce po na materialis para quality, hindi din po lugi yung kukuha po sa atin sa sa mga buyer, yung mga buyer po natin. Ngayon, konti na lang talaga yung naiwan. Yung mga heritage natin na mga nandito ay mga lalaki na lang. Naghabula na yung ating mga rooster para kumasta. Nasa kasi yung ating inahin dito, nasa 25. Okay, pag-produce po tayo ng 100 po na itlog kada buwan, sigurado na po yan, 120, sigurado na po yan. Ayan yung target natin, 100 to 120 eggs a month yung ating papipisain. At kahit sabihin po natin hindi mapisa yung 20 po sa 120, may 100 ka po talaga, minimum po yan. Yan yung aking experience po sa pag-native. Madali lang po paramihin yung native, lalo na at may incubator po tayo, at magaganda yung rooster po natin, maganda yung pakain po natin. Gaya po niyan, talagang napakaganda. Kulang pa nga yan na tawag na soya meal, at saka tawag nito calcium na panghalo na magpapaganda ng ganang pangingitlog. Target din po natin mga katambayan ay yung magbenta po tayo sa poblasyon, sa palengke. So may pwesto po kami sa palengke, yung pinaglagyan po natin ng pagbentahan natin ng prutas at saka duyan. Doon natin ilalagay yung ating bibenta mga live po na native. So 250 naman yung benta po natin sa buhay. So ganun lang po. Kung may
magpakyaw sa atin sa city na mga dandaang manok o 100 per heads, 100 heads per month. Kung may sobra po ay ibebenta po natin para mas malaki yung kita po natin. Ayan lang po yung kaganapan ngayong araw at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Naparaking tulong po yan. Kung may mga katanungan man po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan. Si Alvin Lubigan, Aquarus from Persian Gulf Coast. At sa mga nanood po dyan nga, shoutout po sa inyo nasa mga hindi ko na po na shoutout. Isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.